Tayong mga Pinoy walang inaatrasang kainan. Kahit saan pa yan, basta food trip, tiyak na pasok sa trip. Pero hinay-hinay lang. Dahil alam niyo bang bukod sa pagpili ng pagkain, dapat din daw bantayan ang ating eating habits? Ang mga nakagawian nating gawin pagkatapos kumain, posible nga bang makasama sa ating kalusugan? Ano nga ba ang do's and don'ts pagkatapos kumain? Yan ang ating aalamin. Sabi ng iba, masarap matulog kapag busog. Ang iba naman, pagkatapos ng mahaba-habang tsibugan, kailangan daw ng mahaba-habang lakaran. Ngayong umaga, inalam namin ang pulso ng ating mga kapuso. Pagkatapos kumain, pwede nga ba o hindi pwedeng gawin ang mga sumusunod? Kasi busog ka pa, bawal sa kasi mau-appendix. I think it's alright. I think that's alright because I guess the hot water will help you soothe things down there. Pag matulog ka, yung acid reflux tataas at hindi yun healthy para sa akin. Natuwa ako dito kasi isa sa... Ang food vlogger na si Manuel, madalas daw mapasabak sa matindi-tinding kainan. Kaya ang kanyang nakagawian, maglakad pagkatapos kumain. Naglalakad-lakad talaga ako after, especially pagka meron kami mga pinupuntahan ng mga street food destinations. Nakakatulong siya kasi kahit papano, yung time in between ng mga shoots namin, tsaka kain namin, talaga namang parang natutunaw na, parang nadadigest na mabuti yung kinain mo. Paniniwala kasi niya, pampatunaw ng pagkain ang paglalakad. Pero ang tanong, tama o mali nga ba ang paglalakad pagkatapos kumain? Ayon sa gastroenterologist na si Dr. Ron Michael Tan, hindi ito nakasasama sa katawan. Yung paglalakad or mga low energy activity can help with the digestion. Okay? So, it follows sa pag gumagalaw tayo, mas bumibilis ang digestion natin. So, ang recommendation lang is yung mga low level of activity. Kung plano nyo namang mag-ehersisyo pagkatapos kumain, You wait at least mga 2 hours, 3 hours after kumain para at least yung food is na-digest na. Pero Doc Ron, ang pangamba ng ilan, pwede raw magka-appendicitis kapag galaw ng galaw ang isang bagong kain? Kasi busog ka pa, bawal sa kasi mau-appendix. Walang katotohanan na pag after kumain, pag gumalaw-galaw tayo, at risk tayo for appendicitis. Yung appendicitis kasi, ang common cause nun ay bacteria. Para naman sa ilan, pagkatapos kumain, masarap nga namang maupo at uminom ng mainit na kape o tsaa. Ang say dyan ng ating mga kapuso? I think that's alright because I guess the hot water will help you soothe things down there. Sa akin, hindi pabor kasi meron akong hyperthyroidism. Better water na lang. Pagkape kasi hindi siya tutunaw agad yung pagkain. Ang sabi ng eksperto riyan, Yung coffee or tea, it depends, no? If magti-take tayo ng coffee like black coffee or pure tea, actually it helps with the digestion and metabolism. Ang problem lang, yung cream per se, no, is high in fat, no? At siya yung nagiging cause ng indigestion or bloating. samantala, para naman sa content creator na si Kat, no to coffee na every after meal. Na-diagnose kasi siya ng gastroesophageal reflux disease o GERD, kung saan ang digestive acids mula sa ating mga kinain ay umaakyat sa esophagus na posibleng magdulot ng hindi mainam na pakiramdam, gaya ng pangangasim ng sikmura, pagsusuka at heartburn. 2 years ago, I had a stomach ache. Pero 1 month hindi nawala. Hindi na ako makakain. Minsan parang pipik ko na lang yung mga butil ng as in, ganun kalala. Kaya kinailangan ako i-endoscopy, which is a camera going inside my stomach to find out na GERD na pala siya. Kaya naman, simula noon, maingat na si Kat sa kanyang after-meal habits. Di na kasi ako nagkakape kasi pansin ko na it was one of the main triggers that I have for my stomach.
Hindi rin daw siya basta magre-relax pagkatapos kumain. Hindi ako hihiga. Minsan nakatayo lang or sometimes naglalakad kami with my parents around the village. Tama ka riyan, Kat. Dahil ayon kay Doc Ron, bawal daw ang mahiga o matulog kaagad pagkatapos ng pagkain. Yung pagtulog kasi after kumain, specifically yung paghiga after kumain, maraming mga consequences. By gravity, yung mga kinain natin pwedeng bumalik. So ito isang common cause ng acid reflux or GERD. At the same time, yung digestion kasi magiging mas matagal, magiging mas mabagal. Kaya ang payo ni Doc Ron, Maghintay tayo at least mga 2 oras o 3 oras bago tayo humiga. ayon pa kay Doc Ron, for easy digestion, water is the solution. Uminom na maraming tubig. So it helps fasten the digestion and ayun nga, ma-prevent yung dehydration. Ang simpleng pagkakaroon ng healthy eating habits, sikreto raw para maiwasan ang ating iba't ibang sakit. In the acute setting, pwede tayo magkaroon ng symptoms ng dyspepsia, acid reflux. Tapos in the long run, pag pangit yung eating habits natin, so mga sakit like diabetes, hypertension, fatty liver, metabolic syndrome. Mga kapuso, tandaan, hindi lang tamang pagkain ang dapat bantayan, kundi pati na rin ang tamang eating habits para healthy all the way.